Ngayon po ay pinagdiriwang ang World Teachers Day, isang araw na nakalaan para bigyang pugay ang mga dakilang guro na malaki ang kontribusyon sa pagkakaloob ng edukasyon at pagpapabuti ng ating lipunan. Kaya naman kaugnay niyan ay makakapanayan po natin si Sir Mario Buela Jr. o Sir Box, ang isang guro na may kakaibang estilo sa pagtuturo at gumagabay sa kanyang mga estudyante hindi lang sa pagtuklas ng kanilang kaalaman, kundi maging ng kanilang talento. Sir Box, Happy Teachers Day. Magandang umaga po sa inyo. Morning, Sir Box. Hello ma'am. Good morning po, ma'am sir. Thank you po. Yes, Sir Box, kailan ka nagsimula sa pagtuturo at ito ba talaga yung dream profession mo nung bata ka? Sir, nag-start ako ng pagtuturo sa DepEd 2013. So, eksaktong this 2023 po yung aking 10th year sa DepEd. And kung sa tanong niyo po na ito yung dream profession ko, ang first course ko po talaga sa college is civil engineering kasi may computations and mathematics. So, pero talagang hindi po kinaya ng sa financial kasi sa private school po yun. Kaya talaga may plano physical siguro, everything happens for a reason. Kaya ako po ay na-guide papunta sa teaching profession. Paano niyo po ba ginagawang kakaiba na yung estilo po ng inyong pagtuturo at ginagawa niyong super fun classroom, yung inyong pong mga klase? At ano po ba yung naging unique style po ninyo? Ang ginagawa ko po kasi ma'am, during my subject po, nagkakaroon po kami ng konting dance exercise. Pinuha ko muna po yung mood ng mga bata, kapag medyo bored sila, pinapatayo po, magkakaroon kami ng konting stretching exercise, tapos may music po. Sumasabi ako sa usong mga dance steps sa TikTok, nakaka-adapt naman po sila. And halos sila na nga po yung nag-request sa bawat araw na magkaroon kami ng dance exercise every time na bago kayo mag-start po ng ating klase. Well, Sir, ano yung reaksyon ng mga estudyante mo tuwing ini-encourage mo sila na sumayaw o sumali sa mga activities ninyo bago magsimula yung klase? Okay, so based lang po sa reaction ng mga bata, meron po talaga na in-inclined na sa pagsasayaw. Meron po mga mahihain. Pero talaga, hindi kasi sila tumayo at sumabay sa mga klase nila kasi parang, kumaga nakakatulong sa health nila. Kasi ina-explain ko naman po sa kanila yung importance ng pag-exercise kasi nakakatulong sa ating katawan sa ating brain para habang nag-discuss kami, kumbaga nag-function na po yung tayo ng mga. And actually po yan, kumbaga hindi na sila every time na papapag na sa school, talagang ina-expect nila na meron kaming ikakanda sa dance exercise. Mabubuhayan talaga yung dugo mo, no, kapag gumagalaw-galaw ka, no, bago mag-start yung klase. Parang may mga title po yung mga steps ninyo, ha? Tapos may banana cha-cha, yoga exercise in the tune of Ako Ay May Lobo. Kakaiba nga naman, tsaka masaya yung mga estudyante kapag kaganyan. Well, nabanggit mo na nilalapitan ka rin ng mga estudyante mo pag may intermission number sila sa school at mga competition. So, nagtuturo rin po ba kayo pagkatapos po ng klase o sa labas ng classroom? So, teacher na, choreographer pa. Oo nga, coach pa. Yes, ma'am. Kapag may intermission number po yung mga bata, parang pinapacheck po nila sa atin kung okay naman po yung i-perform nila. Actually po, ma'am, meron po akong pinate na dance po dito sa school. Nagkakaroon po kami ng audition, workshop, dance workshop po. And malaking bagay po yung naitulong sa akin ng aking former group nung college po na natumulong po sa akin na sumayaw at pag-enhance ng aking talent sa dancing skill, yung sambit po ng CBSUA Calabanga. So yun din po yung para naging goal ko na mag-create din po ng isang group para yung talent po na naibigay sa akin, i-share ko rin po sa mga bata. Okay, sir, ano ba sa tingin mo yung pinaka-fulfilling na parte sa pagiging isang guro, lalo na sa'yo, na hindi lang lessons yung itinuturo niya, kundi may iba-iba pang style ng pagtuturo para maging active yung mga estudyante? Siguro sir, yung pinaka-fulfilling part ay yung maalala ka ng mga dating estudyante kapag sila ay pinasok sa kanilang buhay, nagtapos na ng college, may trabaho na, tapos parang nagpapasalamat sila sa sa'yo na yung part ka at naging part ka ng kanila journey. At kung ano ba daw yung naabot nila, ay malaking bagay daw na i-share ko sa kanila. Lalo pa nung
naalis ko yung stage fright nila. Kapag umaharap sa maraming tao sa stage, talagang kailangan lang talaga ng lakas loob at yung pwalihan talaga nila hanggang sa kanilang pag-graduate at pagkakaroon ng trabaho. Sir Box, bilang ngayon po ay World Teachers Day, syempre binabati po namin kayo ng Happy World Teachers Day. Salamat po at saludo po kami sa inyo. Pero would like to get your message as well para po sa inyong mga kapwa-guro at ganoon na rin po sa inyong mga estudyante. Sa aking mga kaguro, Happy World Teachers Day po. Alam ko na pakahirap ng ating trabaho, ng ating profesyon. Pero let's convert or transform or translate yung pagod ng ating trabaho sa mas masaya, mas energized, mas creative na classroom discussion. Hindi man tayo may pinakamayaman na sahod sa profesyon, pero tayo naman yung may pinakamayaman na tambag sa ating mga estudyante. At sa mga estudyante ko, salamat at nag-i-enjoy kayo sa ating discussion. Hindi ko man yung naalaman kayo kung ano pwede magkinabangan para sa aking tinuturo. Pero ma-realize niya after yung magkapunto ng high school, ng college, na napaka-importante na magkaroon tayo ng kumpiyansa sa sarili tapos tiwala sa sarili. And kunin ko na po yung mga opportunity na pasalamatan po yung ating mga naging teacher sa elementary ko, sa Mangiring Elementary School. Happy Teachers Day po. Kay Mama, Happy Teachers Day Mama. And sa Ipayon High School at sa mga teachers ko po sa CDSUA Calabanga. Sa buong division po ng Camarines Sur and sa buong mundo po. Happy World Teachers Day po. Ayan, nakakatuwa yung dedication ng mga ganitong uri ng guro, no, na may extra pa silang iniisip or gagawin para lang matuto yung mga estudyante. Pero panghuli na lamang, sir, ano ba yung sikreto? Minsan kasi may mga estudyante na hindi cooperative at minsan hindi rin okay yung araw mo. Paano ba mag-handle ng napakaraming estudyante na na-maintain mo yung iyong pasensya? Tsaka yung composure. Siguro sir, naging advantage ko po yung pagiging theater artist ko na kapag binigyan ka ng character, kahit ano pa man yung situation mo behind the camera or off stage, kailangan mamabago po siya. Actually, naging main role ko ako sa Unpassion Piso kapag Semana Santa at kapag yung ginagawa ko ng stage play. So malaking bagay po yun na humarap sa mga bata na kalimutan mo rin mga problema mo sa bahay. Pag tumutong ka sa unahan ng mga estudyante mo, talagang kailangan mo lang yung guro at ibang karakter mo na dapat may ipakikita sa kanila. Passion talaga yan yung pagiging isang guro. Well, Happy Teachers Day po ulit sa inyo, Sir Box. At alam namin na hindi ganun kadali maging guro, nakakapagod, mahirap pag-handle ng maraming estudyante. Pero ikaw, nag-extra effort ka pa para sa iyong mga estudyante. At ramdam namin yung iyong pagiging masaya sa profession iyong napili. Salamat po, Sir Box. At muli Happy Teachers Day po sa inyo.